Narinig mo na ba ang kwento na mayroong isang karakter sa Biblia na nagpahanga sa Diyos? Well, you heard it right. Pinahanga niya ang mismong Diyos, kaya naman he was blessed with wealth and fortune. Dahil dito, he became the richest man in the Bible. At sa sobrang pagkatuwa raw ng Diyos sa kanya, umabot lang naman ng halos 2 trilyon dolyares at hindi peso, no? Ang lahat-lahat ng kayamanan niya. Ngunit ang tanong, ano yung mismong ginawa niya na nagpahanga sa mismong Diyos na gumawa sa atin? Palaisipan, di ba? Kaya tara kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Ang taong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Haring Solomon. Pero teka, bago ang lahat at to give you more idea kung bakit nga ba naging posibleng maabot ito ni King Solomon, kilalanin muna natin kung sino nga ba talaga siya. Ang kwento ni Haring Solomon ay nagsimula sa Jerusalem kung saan siya pinanganak. Ang kanyang ama ay si King David na noon ay isang tagapag-alaga ng tupa na tumalo sa higanting si Goliath, at ang kanyang ina ay si Bathsheba. King Solomon was the third and the last king of Israel during 970 and 931 BCE. Siya ang sumunod na nanungkulan kina Haring Saul at tatay niyang si Haring David pagkatapos nitong magkasakit. Ang kanyang pangalan ay mula sa Hebrew word Shalom na may ibig sabihing kapayapaan, at sa kanyang paglaki na patunayan na siya ay binibigyang gabay ng Diyos, kaya siya ay binansagang Jedidiah na Hebrew word na may ibig sabihin namang Beloved of the Lord. At ayon pa sa research, si King Solomon ay ang naging ika-25 ninuno ni Jesucristo mula sa kanyang ama sa lupa na si Joseph. At alam niyo ba na ayon sa mga taga-Israel, bukod sa si Haring Solomon ang pinakamayaman, siya rin ang pinakamatalinong hari para sa kanila, which is not near impossible at base na rin sa lahat ng napatunayan niya. At take note, 15 taong gulang lang siya nung una siyang magsimulang maglingkod bilang hari ng Israel. Hindi na siguro nakakagulat kung madidinig nyo na sa 40 years ng paninilbihan ni King Solomon sa Israel ay itinuring ang lugar bilang highest state of Israel at golden era of Israel. Talaga namang title pa lang, alam nang mahusay mamuno si King Solomon. At alam niyo ba kung ano ang spelling ng perfect portrayal of knowledge, wisdom, and integrity? S-O-L-O-M-O-N. Oo, si King Solomon lang naman lahat yan. Ngunit bakit? Siya lang naman kasi ang kumontrol sa lahat ng mga ruta ng kalakalan mula sa Edom, Arabia, India, Africa at Judea. At para mas tumibay ang relasyon niya sa mga traders at magpatuloy ang magandang kalakaran, bumuo si Haring Solomon ng Web of Alliances. Ngunit, sino-sino ang mga kabilang sa Web of Alliances na ito? Ang alyansa na binuo ni Haring Solomon ay collection of his hundreds of wives and concubines. In layman's term, pinili niya maging kaalyansa ang kanyang mga asawa at kabit. Yes, you heard it right. Kagaya ng tatay niya na si King David, nag-asawa siya ng marami mula sa iba't ibang tribo para mas mapalawak ang kanyang koneksyon at kapangyarihan. Sinasabing meron lang naman siyang 700 asawa at 300 kalaguyo. Umulad ang Israel kasabay ng pagyaman ni Haring Solomon dahil sa galing niya sa larangan ng commerce at trading. Ngunit ang pagiging hari ni Solomon ay hindi naging madali dahil bago siya maging hari, ang mga kapatid nito katulad ni Absalom ay may pagnanasa na makuha ang trono ng ikatlong anak ni David kay Maacah, na ayon sa Biblia, si Absalom ang pinakagwapong lalaki ng Israel noong mga panahong iyon. Ngunit ang balak na ito ay hindi pinayagan ng Diyos ang makuha ni Absalom ang trono dahil siya ay nasawi noong ang kanyang buhok ay nasabit sa isang puno habang siya ay patakas at tinutugis ng mga sundalo ni Haring David. At mabalik tayo. Sa pag-unlad ni King Solomon, malaking tulong ang mga regalong natatanggap niya tulad ng mga tribute money na ibinabayad ng mga Hudyo para ipakita ang pagsuporta sa templo at ang mabigat na pagpataw ng buwis sa mga mamamayan. At alam niyo ba na kung i-convert ang lahat-lahat ng pera ni Haring Solomon na 2.1 trillion into Philippine peso ay lumalabas na halos 105 trillion peso ang kanyang yaman. At ang yaman na ito ay approximately 265 times lang naman ng net worth ni Manny Pacquiao. Talaga namang nakakalulang bilangin kung ilang zero ang meron sa perang yan. Pero bukod sa pagiging magaling sa pakikipagkalakaran at pamamahala, siyempre hindi mawawala ang iconic temple na ginawa ni Haring Solomon. Siya kasi ang kauna-unahang nagpatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem dahil dito pinangalanan ang Temple of Jerusalem bilang the holiest place in Jerusalem. Kaya naman nang maitayo ang templo, naging important part ito ng spiritual aspect ng mga mananampalataya rito. Naging makasaysayan ang templo na ito dahil bukod sa ito ay ang tinaguriang spiritual center at center of worship. Ito lang din ang lugar kung saan po pwedeng mag-alay ng mga offered sacrifices that plays an important role in the covenant in the Jewish worship. Literal na golden era of Israel nga ang termino ni Haring Solomon dahil ang mga regalo sa kanya,
ginto lang naman. At hindi basta-basta ginto lang ha. Nung sinabi kong malaking tulong ang mga regalong natatanggap niya, ibig sabihin literal na malaki din talaga. Dahil kung susumahin sa loob ng 40 years, taon-taon lang naman nakakatanggap ng 25 tons of gold si Haring Solomon. At kung tatanungin nyo kung magkano ang katumbas ng mga ginto na ito, wag na kayong magugulat kung sasabihin kong $64.3 million. So, $64.3 million times 25 tons of gold times 40 years is equal to $64.3 billion. At pakitake note na nasa USD o dollars pa rin ang unit ng lahat ng yan. At kung gusto mong malaman kung magkano ito pag kinonvert into peso, well, tumataginting na 3 trilyones. At pakitandaan na sa regalo pa lang galing ang limpak-limpak na pera na yan. Di pa kasali rin ang kinikita niya mula sa trade and commerce, annual tribute at buwis ng mamamayan. Bukod dito sa limpak-limpak na salapi ni Haring Solomon, may nakapagsabi na rin ba sa inyo na nabanggit ang kwento niya sa iba't ibang relihiyon? Because of his greatness, naging role model siya ng iba pang relihiyon at sinulat siya sa kanilang mga Biblia kagaya na lamang ng mga Christians, Arabs, Rastafarians at mga Freemasons. Pero bukod sa proof of his greatness, sa pangyaring ito, it also shows that God is universal. Ibig sabihin, isa ito sa patunay na hindi natin kailangan sumunod sa isang tiyak na pamamaraan at panununtunan ng pananampalataya para masabing tayo ay mga relihiyoso. Kung merong parehong itinuturo ang lahat ng mga relihiyon, ito ay maging mabuti at gumawa ng mabuti. Bukod dito, dahil nga too good to be true ang mga ito, nagkaroon din ng usap-usapan na ang lahat ng yaman at karunungan ni Solomon ay bigay ng Panginoon dahil natutuwa ito sa kanya. Bukod sa maagi siyang nagsimulang mamuno at mga magagandang intensyon niya para sa Israel, dahil din ito sa kilalang kwento ng isa sa mga panaginip ni Solomon. Ganito yung kwento. God truly adored him when in his dream, he asked the Lord for his enemy's guidance and enlightenment instead of their death. Sa Tagalog, hiniling ni Solomon sa Panginoon ang patnubay at kaliwanagan ng kanyang mga kaaway sa halip ng kanilang kamatayan. So ganun yung kwento kung paano natuwa sa kanya ang Diyos. At bukod dito, dahil sa kagustuhan niyang ibahagi ang kanyang mga nalalaman, sumulat siya ng ilang mga libro na naglalayong ituro ang mga nalalaman niya. Ilan sa mga libro na ito ay nasa form ng proverbs, short story poems, at mga wise sayings. Pero ang mga libro na naglalaman ng wise sayings ay may kakaibang purpose, and that is to discipline his children, especially his sons. Dahil nga kilala siya bilang the greatest king of Israel, gusto niya na sundan ng kanyang mga anak ang kanyang mga yapak. At alam niyo ba na isa rin itong useful parenting tip book? Kung gusto niyong maging successful, functional at happy adult ang mga anak niyo, might as well read the book dahil ito ang main goal ni King Solomon na kahinatnan ng libro niyang ito. To give you more information naman tungkol sa tinatawag niyang Web of Alliances, alam niyo ba na ang koleksyon ng asawa ni Solomon ay umabot sa 700 at ang mga concubines o sabihin na nating kabit ay umabot naman sa 300. Lahat yan ay galing lamang sa 12 nations, pero iba't ibang tribo nga lang ang pinanggalingan. At hindi basta-basta ang mga pinakasalan ni Solomon, dahil karamihan daw sa mga ito ay mga prinsesa at mga kilalang royalties. Pero ika nga, no strings attached. Ayon sa mga libro, pinakasalan niya ang lahat ng mga ito para sa kapakanan ng pakikipag-alyansa. Hindi nga alam kung ang lahat ba ng ito ay kilala o natatandaan ni Solomon ang pangalan. Ganoon kalakas si Haring Solomon. Pero kahit na ganito ang imahe niya sa aspeto ng pag-aasawa, marami naman talagang nagawa si Haring Solomon sa panunungkulan niya. Ina lang dito ay ang improvement ng defense measures ng buong Israel, ang expansion ng royalty court, ang pagpataw ng mas mababang buwis at pagtatalaga ng mga makapangyarihang sundalo sa ruta ng kalakalan upang maprotektahan ito. At kung i-describe nga raw ang panahon ni Haring Solomon, kasing dami ng bato sa Israel ang bilang ng mga ginto at pilak na dinala ni Haring Solomon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maraming scholar ang nagsasabi na ang lahat ng ito ay fictional lamang at hindi naman talaga nag-exist si Haring Solomon, na hindi naman lubusang makontra ng mga naniniwala dahil mismong sila ay wala ring ibang matibay na ebidensya. Ang meron lang ngayon ay mga fragments na natagpuan at na-discover sa pagdaan ng panahon para suportahan ang existence ni King Solomon at iba pang kwento sa Biblia. Kaya ang iba ay duda, ngunit ang iba naman ay malakas ang paniniwala. Pero sa lahat ng ito, isa lang ang kinakapitan natin at iyon ay ang kanya-kanya nating paniniwala. Isa lang din ang pinagkakatiwalaan natin, and that is our faith na gabay sa lakbay ng buhay. Well, there you have it. Sana nagustuhan mong videong ito tungkol kay Haring Solomon. Ikaw Kaasyong, nagustuhan mo ba ang ganitong uri ng kwento? Ano sa palagay mo ang dapat nating isunod? Comment down below. Kaasyong, baka may gustong i-request na topic. Comment down below lang ha, at mamimili kami ng the best. At syempre magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito.
See you again mga ka-asyong!